Natabla si Wesley sa round 7 kay Grandmaster Liban Oronyan. Dito pa si ginaganap na Grand Chess Tour Super United Rapid and Blitz Croatia 2024. Round number 8. Eto maganda. Mapapakita ni Wesley yung natatagi niyang galing. Grabe po ang mga pangyayari dito. Daming brilliance move. Tingnan niyo po kung ano nangyari Itim po si Wesley, kay laban niya po si Ivan Saric. Ang tinira ni Ivan Saric, Knight F3. Nag-D5 si Wesley, G3 lang. Knight F6, tapos nag-Bishop G2. E6 lang, and then nag-castling. Ito po yung King's Indian attack na tinatawag. Paborito po yan ni Bobby Fischer as white. Si Wesley so po, nag-Bishop E7 lang dito, nag-D3, nag-castling, and then Knight D2. Tumira po ng C5 si Wesley, nag-E4. Ayan. So, eto po ang tema ng ganitong klaseng setup ng King's Indian kasi nahulaan ko po ito during live Ang gagawin po dito ng white, kadalasan po, Rook E1, Queen E2, H4, H5. Yung knight na ito, pumupunta doon, lumilipat sa may H2, and then nag-G4, tapos ini-E5 yan Actually, inuuna po yung E5, papalisin yung knight para magawa lahat na yon. At yun po ay nangyari. Tingnan niyo po kasi ang tinira dito, Knight C6 develop lang, nag-Rook E1. Tumira po ng B5, yan naman po ang gagawin ng itim. Since aatake po sa king side, sa pinakita ko, ito pong puti, ang itim, kailangan ko counterplay sa queen side. Kailangan makagawa siya ng play dyan. At ito na nga po nangyari, nag-E5 na, tumakbo, tumira po ng Knight F1, nag-A5, H4. Ayan yung sinabi ko, di ba? B4, Knight lang po sa H2. Typical po yan na ikot. Bakit po kinukuha yung ganyang setup? Tingnan nyo pong mabuti. Queen C7 si Wesley. Inaatake yung pawn. Dinipensahan. Nag-A4 si Wesley. Bubutasin yung queen side. Nag-A3 lang. In-stop. Pagka E3 po, kinapture yan. Pawn takes. And then nag-Bishop A6. Develop si Wesley. Tinirahan lang po ng H5. Napilitan si Wesley mag-H6. Kasi tutulakan ka ng H6, mabubutas yung dark square. At pagka H6, nag-queen lang po sa D2, Rook FC8 na hindi daw ganun kaganda. Ang sinasuggest doon, ipalit mo daw Reyne. Pero ang Rook FC8, ang idea niya, gusto niya pong bigyan ng square siguro dito yung bishop. Bakit? Kasi nga, pagkatira po ng Knight G4, ayan, silipin nyo pong mabuti yung position. Sobrang nakakatakot po kasi ito sa side ng black. Iniiwasan ko to dati sa Kia. Kasi eto mga paparating, mga posibleng sacrifice sa H6 na kung saan, naku po, nakakatakot po. Parang alanganin. At ang ginawa nga po dito after Knight G4, nag-Queen D8 si Wesley. Hindi daw ganun kaganda, Queen A5 pa rin ang pinapatira, pero ang Queen A5 po kasi, kung mag-Queen A5 ka, doon magsasacrifice pa rin So ngayon, bakit Queen D8? In case po na mag-sacrifice later on, pwede po siyang pumunta dito. Anyway, hindi po nag-sacrifice dito si Ivan Saric agad-agad. Ang tinira niya po, C4. Hindi daw ganun kaganda, ibalik ko lang po ng konti. For some reason, ang sinasabi ng agent, i-sacrifice mo na daw po yung bishop. Ngayon, pag tinix daw po yan, knight takes ka lang, and then magki-king move of force, maybe king G7. Ang ititira mo lang daw dito, Queen F4, hitting this. Ngayon, pag nag-Queen F8 develop, magsi-C4 ka. C4 lang bigla. Parang anong weird, Para saan yung C4? Gusto pong mawala ito. Pag hindi mo kasi pinansin yan, kakainin, maitutulak, ito mabubuksan at some point. Bakit kailangan mawala ito? Ibalik natin doon. Bakit kailangan mawala yan? Kasi ang tinira po dito, hindi po nag-sacrifice Nag-C4 muna Ngayon, pagka C4, alam ni Ivan Saric talaga yung opening. Naiintindihan niya. Kailangan niyang i-get rid yung pawn na yan para lang magka-square yung tore dito po sa E4. Example po, kinapture yan. Pagka-text, tingnan nyo ginawa ni Ivan Saric. Brilliancy sacrifice. Kaso, nakita ni Wesley lahat yan. Kaya nga, naubos oras ni Wesley kakaisip. 13 minutes na lang siya At almost 20 minutes pa si Ivan Saric. Ang tinira lang ni Wesley, C3, hitting the queen. Ngayon, pag tumakbo ka somewhere, like dito, kakainin lang to Kaya ang itinakbuhan po niyan,
Queen F4, which is good move. Bakit? Kailangan niya ma-pressure po ito. Kasi in case na kainin mo, may knight takes, and then may threat pa sa F7. Ayun mangyayari dyan eh. Kaya ang ginawa ni Wesley, bishop takes lang. So pagka bishop takes, ang tira daw po dito ng itim, or I mean ng puti, bishop g5, ipapalit lang to. Ano bang gustong mangyari? Actually, ang pinaka main threat, itutulak yung pawn sa h6, mawiweaken yung f6 square, yung dark square. Yun yung pinaka plano niyan. Kaso ang ginawa niyan, nag-knight sa g5 na very interesting. Kasi po, sinasacrifice niya po yung bishop. Pero hindi mo pwedeng kainin kasi may takes dito. Kaya napilitan si Wesley mag-queen lang po sa F8 na hindi daw ganun kaganda. Ipakita ko yung best move ng engine na nakakatakot itira. Ito po yung bishop F5. Bakit po siya nakakatakot? May idea kasi dyan, knight takes F7. Ha? Kain lang yan Tapos dito lang. Ha? Kain to kakainin lang. At pagkakain, takes lang. Saan ka pupunta? Naku po, halos mamati ka na dyan. Ayan Ayan nakakatakot. Kaya Wesley, so hindi talaga tinira yung bishop F5. Nakita niya yung knight takes F7. Kaya nga, dumiretso siya, queen F8. Ngayon, pagka queen F8, tumira lang ng bishop takes C6. Ito pong si Sarik. Bakit? Kasi pagka takes pala dyan, may queen F3. Ayan, napakaganda din ng idea niya. Hindi mo madepensa ng sabay, di ba? Pero si Wesley, wala naman akong didepensahan dyan. Kakainin ko lang ito pong bishop. Kinain lang yung bishop na mali. Alam niyo kung bakit mali? Kasi may tirada po dyan na napakagandang sacrifice. Knight takes h6 na hindi nakita ni Sarik. Anong meron? Libre yan, pero pagka takes po dito, king movean mo, kakainin lang daw to. At sa posisyong ito, kahit one piece up po si Wesley, tagilid daw. Tagilid daw kasi example, may threat po na ganito, di ba? Tumira ka nito. Ang gagawin, knight F7. O saan ka pupunta? Let's say, umangat ka na lang, queen takes D7. Ayun, mangyayari. Actually, kahit kung lumapit ka dito, kakainin pa rin dahil pagka-capture mo dito, bagsak yun or eto. Ito siguro maganda quality. Ang hirap makita nun. Anyway, balik po natin. Ang tinira po kasi dyan, nag-knight takes F7. Maganda din po. Bakit? Pag kinapture mo yan, mayroon dito. Kaso, may simpleng tira pala dito. Si Wesley. Sinipor lang. Sinipor lang. Ano mangyari pagka knight takes H6? Kining mo ba lang? Ano mangyayari pag kinapture yun? Knight C5 lang. Grabe. At ito daw po ay slightly better sa white. Pero napakagulo talaga ng laban. Quality down kasi ang itim. Pero may pass pawn po. Pwede nga itulak tapos iganon later on. Di ba? Mapopromote, mababawi yung quality. Ang pinakamahirap sa side po ni Ivan Sarik yung knight. Hindi po makagalaw. Kahit isa dyan, babagsak kasi yung isa. Diba? Pag mawito, bagsak to. Pag mawito, bagsak to. Diba? Ganyan ang pwedeng mangyari. Anyway, ang tinira ni Ivan Sarik, nag-G4, agresibo, na kung saan sinagot ni Wesley ng Rook C8. Ayun. Hindi na ganun kaganda pero okay lang. Second best move yan. Ang pinaka-pinapatira for some reason si ito Tulak na daw agad. Pero eto, okay pa rin yan kasi pagkatakbo po ng Reyna, queen lang po doon. Hindi din daw ganun kaganda. Bakit? F4 ang pinapatira pero napaka-weird nun kasi pagka ganito mo may ganun less than 3 minutes na lang, hindi po tinira yun Bakit? Kasi hindi niya inaasahan yung next move ni Wesley. Ang tinira po kasi dyan, nag-rook agad sa C8 na mali. Ang tamang tira po F4. Bakit po mali yan? Kasi may tricks pala na rook F8 si Wesley. Binigay lang yung pawn. Ngayon, pag tinakes mo yung pawn, ayun na po yung ginawa. Ito ang tricks ni Wesley na mahirap makita. Akala ko kasi kakainin Ang ginawa po, bishop G5. Hindi po ma-depensahan ito. Ngayon, pag kinapture mo, kakainin lang. Hindi na ito madidepensahan. Walang tatakbuhan. Tindi, no? Kaya ang ginawa po niyan, nag-F4 na lang.
Pagka F4, kinapture lang. Pagka knight takes h6, etong ginawa ni Wesley, rook takes F4 lang. Hanip knight. Yung knight wala pa rin matakbuhan. If the knight moves away, kain dito, kaya persado itulak yan. Pagkatulak, eto, ang bilis sinira ni Wesley. Halos tumira po agad. Queen A7, number 1 engine move. Nakita niya na pala yan. Ito pa parating, discovery check. Hitting the rook. Kaya nag-king move yan eh. Kaso pagka-king move, tumalon pa rin. Ang threat po, tore, may threat din na ganito. Kaya ang ginawa niyan, binigay na lang yung tore, nag-knight po doon. Sa may G4, para depensa yan sa F2 eh. No? So, basically, binibigay po ito. Kaso pag kinapture mo, baka kumounter po ng mga check doon eh. Mahirapan ka pa eh. Pero sabi ni Wes, hindi ako papayag na pahirapan mo ako. Etong sa'yo, brilliancy sacrifice. Kinain lang yung kabayo. Siyempre, kakapturin mo yan. Meron palang queen F2 check. Tumakbo yung king. And then, sinimplihan lang, kain sa tore. Wala na. Winning na si Wes. Kasi hangin pa po ito. May paparating pang check doon. So, ang ginawa na nga lang yan, nag-G6. Pero kining mo ba lang sa G7. Nag-H6 para maka-atake. Kinapture lang. And then, chumek sa F4. Humarang lang with a check. Tumakbo po doon. Nag-bishop lang sa E4. At nag-resign na po. Bakit po siya nag-resign? Kasi bukod sa pwedeng kainin na to, pagtakbo po ng king dito, baka nga po kainin na nga. Yun na nga siguro. Actually, may analysis ako dito kagabi. Check dito eh. No? Pagpunta dito, check dito. Pagpunta dito, mate. Hindi pala may tore. Kaya nga, yun na nga. Pagkatakbo po niyan, kakainin na lang siguro yan. Kaya nag-resign na. Kasi 2 pieces na ang kalamangan. Isa na lang po ang check or dito. Kakainin 2 pieces. It's more than enough to win na. Wala ding oras, kaya nag-resign na si Ivan Saric. Ang tindi ni Wesley. Ang hirap laruin ng posisyon niya, pero napaka-accurate niya sa mga tirada, no? Grabe, no? Nakakabilib. Anyway, pagdating po ng last round, kalaban niya si Alireza na uwi po sa tabla yung laban. Eh. Ano po ang naging final standing after po ng rapid event? Ito po, tingnan niyo po ang naging final standing. Grabe po si Fabi. Sobrang ganda ng performance. 15 out of 18 yan. Tingnan nyo po Ayan puro panalo po siya ngayong araw. 3 wins. Panalo kay Gukesh Anashkiri at kay MBL. Samantalang si Wesley, second place pa rin. Pero 3 puntos ang hahabulin niya sa Blitz event. Kay Fabi, pumapangatlo si Lebon. And then sila Alireza, Nepo, MBL. At ayan po ang final standing. Ngayon, gusto ko lang i-explain, no? Hindi pa po tapos ang torneo. Meron pa pong 18 rounds ng Blitz. So, ang labanan po dyan, yung score nila ng Rapid, i-add sa score nila sa Blitz. Kung anong total score, siya ang champion. Kaya mahaba pa po ito. May 2 araw pa po ako magla-live. Maraming salamat po sa suporta nyo during live stream. Salamat din po sa pag-share at pag-like. Huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at mag-follow kung hindi nyo pa nagagawa. Hanggang sa muli magkikita. God bless po. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.